96W na natiling mababa ang tsansa na maging isang aktibong low pressure area sa loob ng 24 oras. Pero may posibilidad pa rin na magtaas na ng kategory ito within or next 24 hours. Dahil sa tropical cyclone sector, isa na itong high chance na maging isang ganap na aktibong low pressure area. Monthly global temperature for the month of September, bahagya muling tumaas. Ano ang dahilan? Tatalakayin natin. Easterly trade wind patuloy na magpapaulan sa ibang bahagi ng Luzon, kabilang ng Metro Manila, Southern Luzon at silangang bahagi ng Northern Luzon. Nalalabi ng Visayas sa Mindanao, bagamat magkakaroon ng mga isolated rain showers, mas mataas ang moderate to fairly weather, lalo na sa bahagi ng Mindanao. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Miyerkules, October 15, 2025. Ang oras nating boss may umaga ay alas 10:20 na ng umaga. Patuloy tayo nakakaranas ng easterly rainfall o yung easterly trade wind na magre-resulta po ng mga kalat-kalat na pag-ulan kabilang ng Metro Manila, Calabarzon hanggang Southern Luzon at ang concentration mostly ang pag-ulan dito sa silangang bahagi pa rin ng Northern Luzon, kabilang na ang Cagayan Valley, Quezon Province hanggang dyan sa bahagi ng Bicol Region sa may bandang Camarines Norte. Malawak ang pagkulog at pagkidlat ang umiira sa iba't ibang panig ng bansa, kabilang na ang Mimaropa, Calabarzon at damay din sa parte ng Metro Manila. At base sa ating active lightning detection system, nasa 237 ito, pero yung ating real-time lightning strikes, mapapansin nito as of 10:21 AM kasama ang 100 plus minutes o within 2 hours, umabot na kami sa 1,425 total lightning strikes in outer. Pero inner, nasa 1,350 lamang ang bilang ng mga pagkulog at pagkidlat. Mas marami po sa bahagi ng Northern Luzon, kabilang na dito sa bahagi ng Mega Manila at east portions ng Luzon sa Quezon Province hanggang Bicol Region. Ayun, no? Napakamalawak ang mga naging pagkulog at pagkidlat within 2-hour period. Pero yung mga latest, yung mga 20 to 40 minutes ago, patuloy pa rin ang pagkidlat dyan sa may baybayin nga po ng Polillo Islands. At dito sa bandang Mindoro naman ay nakakasalukuyang may mga pagkulog at pagkidlat dyan sa may bandang Occidental Mindoro. Ingat na lamang po sa mga kababayan natin dyan sa paligid ng Occidental Mindoro, kabilang na ang paligid ng Abra de Ilog, Paluan, Mamburao hanggang Santa Cruz po. At dito naman sa may bandang Oriental, ang bandang Calapan, Baco hanggang Victoria siguro maaabot ang mga pagkulog at pagkidlat dyan. So ingat na lamang po sa mga kababayan natin dyan sa Mindoro. At sa nalalbi naman ng Northern Luzon ay patuloy pa rin tayo nakakaranas ng malawakang pagkulog at pagkidlat, lalo na dyan sa may bandang Cagayan Valley at dulong bahagi ng Northern Luzon o extreme Northern Luzon. Dyan sa may bandang Santa Ana, Gonzaga hanggang dyan sa may bandang Bagao. Patuloy pa rin kayo nakakaranas sa mga pagkulog at pagkidlat dyan. Ingat na lamang po sa mga kababayan natin kung sakaling may mga pumapalaot ngayon. Ingat sa easterly trade wind, magbubunsod po yan ng malakas na gale force winds, kaya magbubunsod din ng mga malawakang pag-ulan. Ingat na lamang po. So nasa 1,360 tayo, pinakamalapit sa kalupaan ng bansa. Dito sa Metro Manila, at least in past 80 minutes ago, pinaka-latest mga 20 minutes ago ay may mga pagkulog dyan, pagkidlat sa may bandang Laguna nga po. Especially sa Palilla, Santa Maria at sa may bandang malapit sa may baybay ng Laguna, Debay. So, ingat pa rin po dahil patuloy pa rin po ang mga pagkulog at pagkidlat sa paligid ng yan. At tuloy-tuloy. Pinakamalapit sa amin sa Caloocan, so far 16 km po ang layo. So, most probably dyan sa may bandang Laguna nga po ang may pinaka-closest in 16 km ang layo mula dito sa amin sa Caloocan, yung huling na itala. At tuloy-tuloy pa rin ang detection ng aking lightning detection system. Makikita nyo naman po sa aking update o real-time ng ating lightning detection o detector. Patuloy pa rin tayong may mga pagkulog at pagkidlat. Kalamihan sa singalangan po ng Luzon area. So mag-iingat po mga kababayan natin dyan.
Sa pag-ulan naman, base sa ating Doppler radar imagery, i-activate natin yung next rad para mas klaro. Makikita po natin ang mga malawakang pag-ulan nito kabilang na ang Metro Manila at ilang bahagi nga po sa may bandang Quezon Province hanggang dito sa may bandang Laguna, yan, kasama na yan. Ilang bahagi dyan sa may bandang Isabela, kasama na, mula Dingalan, Baler, papasok na yun ang bandang Dinapige, Isabela, hanggang dyan sa may bandang Palanan. Nasasaga po ng Doppler radar ang mga pag-ulan dyan. Usually, mga light drizzle rains to moderate, pero moderate to heavy rain naman ang mas mararamdaman ng mga taga Quezon Province, kabilang na ang General Nakal, Polillo Islands, hanggang dito nga po sa may bandang Camarines Norte, na nakaranas din kayo ng mga malawakang pag-ulan dyan. Ayun, no? Mula Dayat Camarines Norte, Kapalonga hanggang Santa Elena, yan, nakakaranas sila ng malawakang pag-ulan. At dito naman sa may bandang Metro Manila, Quezon City, City of Manila hanggang Pasay, pati Caloocan, Valenzuela, yan, pati Bulacan ay inaabot sila ng mga malawakang mga light drizzle to some moderate rain showers lang naman. Hindi naman matitindi ang buhos. Typically, mga bigla ang patak-patak lang, pero tuloy-tuloy po ito na bumabagsak. So, mapapansin natin mahina lamang ang rain velocity. Epekto yan ng water vapor dito sa silangan dagat Pasipiko natin. Malakas ang boost ng ulan sa may bandang Quezon Province, pero pagtawid dito sa may bandang Laguna hanggang Metro Manila, unti-unti nababawasan na ng nababawasan yung buhos hanggang sa kumukonti at numinipis na lamang pagdating dito sa parte ng NCR hanggang dito sa may bandang kalurang bahagi ng Luzon. So ganyan po ang pattern yan dahil dulot po ng easterlies trade wind na umiiral pa rin sa dagat Pasipiko. Yan. So marami pa rin nalilito kung bakit meron pa rin tayong binabanggit na southwesterlies despite na dineclare na ni Pag-asa na wala na po tayo o terminated na po ang habagat. Yes, terminated naman na po talaga ang ating habagat. Pero bakit may southwesterlies tayo na umiiral, lalo na dito sa may bandang katimugang parte o timog kaluran ng bansa minsan? So tatalakayin natin yan para maintindihan ng ating mga kababayan. I-discuss natin yan. Kasi may mga nagtatanong, bakit may binabanggit tayo ng southwesterlies trade winds despite na wala na tayong habagat season? Well, papaliwanag natin yan mga folks. Antay-antay lamang. So sa thunderstorm watch, care of Pag-asa, as of 10 o'clock, nakataas more likely dyan sa may bandang Ilocos Norte at Cagayan Valley nga po at Aurora Region. Kitang-kita naman po sa Doppler radar at lightning detection na aktibo po ang ating mga pagkulog at mga pag-ulan. So tatagal yan within 12 hours po, as usual po, gaya rin kahapon. Sa current conditions natin, overcast pa rin, gloomy at cold humid po tayo at overcast, at may mga biglaang mga maliitang pag-ulan ang umiiral ngayon dito sa amin sa Caloocan. So halos buong Metro Manila makakaranas po ng mga ganitong klaseng buhos ng ulan, mga light drizzle lang na mga pag-ulan ang tuloy-tuloy dahil dulot lamang yan talaga ng easterlies. Sa last sa picture na tala na weather station, kaninang 2:44 AM, nakapagtala kami ng pinakamababa na 24.8 degrees Celsius. Kahapon, pinaka-highest na sa amin na air temperature, 28.8 degrees Celsius na po. Kahapon ito ng hapon at 3:35 PM na ang pinakamataas. Ibig sabihin lamang yan ay naging mababa ang aming heat index at 35 degrees Celsius lamang. So, very saturated po ang naging pag-ulan natin. Kaya dahil sa saturation, bumaba po ng husto ang ating heat index o alinsangan dito po sa Metro Manila. Pero pagdating po sa forecast ng magiging heat index natin ngayong araw ng Miyerkules, yan, mababa lang ang aming heat index, so wala tayong magiging komento. Pero aabot daw ng hanggang 42 degrees Celsius ang pinakamataas namin na heat index mamayang alas 2 daw ng hapon. So mababa yan, maikukonsidera. At mula sa iba't ibang bahagi naman ng bansa, double check natin ang kanluran kung mataas ba sa Ilocos Region. Yes, bahagyang mataas po, extreme caution po na 40 degrees Celsius at papalo pa daw ito ng hanggang 45 degrees Celsius mamayang alas 12, dire-diretso yan hanggang alas 3 ng hapon daw sa may bandang Ilocos Norte. So bandang kanluran, medyo mataas ang inyong hot humid dyan. Medyo mataas ang hot humidity nyo dyan dahil pa rin sa easterlies. Pero gloomy po ang paligid ninyo, so take note yan. Sa may bandang Dagupan naman, Pangasinan, double check natin. Puro kanluran tayo dahil dito saturated, dito medyo hindi masyado saturated sa may bandang kanlurang bahagi ng Nodo Luzon.
So sa may bandang Dagupan o bandang Pangasinan ay medyo mataas din, 39 degrees Celsius, at papalo ito hanggang 43 degrees Celsius ngayong 12 o'clock hanggang alauna ng hapon po. So medyo magdala po ng payong, mukhang magiging maaraw pa rin kayo dyan despite na overcast and gloomy kayo. At dito naman sa Central Luzon sa Tarlac, kung double check natin, ay bahagya ring mataas ang kanilang heat index despite na gloomy rin ang paligid. 38 degrees Celsius pero papalo ito hanggang 44 degrees Celsius mamayang 1 hanggang 2 o'clock PM po. So mapapansin natin puro kanluran ng Luzon o Northern Luzon, medyo mas mataas ang hot humid kumpara dito sa may bandang silangang bahagi ng Northern Luzon. So epekto lamang yan ng Estalis at normal yan kapag ganito mga months talaga. At sa bahagi naman ng Batangas, yan, so dito medyo manageable naman. Medyo mababa o manageable ang heat index, 36 degrees Celsius lang, pinakamataas ng 39 degrees Celsius. So walang masyadong problema. Tingnan natin sa may bandang San Jose, Occidental Mindoro, despite na maulan, ay nasa 41 degrees Celsius daw ang inyong forecast ng heat index at papalo ito hanggang 43 degrees Celsius ngayong 11 o'clock ng umaga daw. So bandang hapon medyo bababa daw kaagad dyan. Diretso agad tayo sa may bandang Cebu kung saan ay medyo moderate ang panahon. Ay 38 degrees Celsius po ang inyong heat index o papalo ito hanggang 42 degrees Celsius mamayang alauna hanggang alas 2 ng hapon. So medyo katamtaman ang lagay ng panahon. Medyo mas maaraw sa inyo. So magpayong na lamang po. Pero magkakaroon pa rin tayo ng mga kakalat-kat na pag-ulan dyan dahil pa rin sa Estalis. Sa bahagi naman ng Mindanao, Davao City, dito mas moderate and fairly weather kayo sa Mindanao pero ang inyong heat index medyo katamtaman lamang ang taas, 37 degrees Celsius, pinaka-highest 38 degrees Celsius sa Davao City. So mapapansin niyo despite na fairly weather kayo, hindi ganoon katindi ang inyong heat index. So malamang ay maulap siguro kayo dyan, pero base sa satellite imagery, halos clear skies kayo dyan eh. So maganda yan kung sakali, mababa lamang ang inyong heat index, pero malamang yung air temperature ninyo mataas. So medyo pag pinawisan kayo, madali kayo matuyuan, so iwasan po matuyuan ng pawis dahil kung mababa lang ang inyong heat index pero mataas ang air temperature, delikado pa rin po na matuyuan po ng pawis. So pag nagpawis po tayo, ay punasan po agad natin. Sa Zamboanga Peninsula naman ay ganun din, manageable din ang heat index. So ibig sabihin lang, despite na fairly weather kayo dyan o moderate, ay mababa ang inyong heat index. So probably mataas po ang inyong air temperature. Mataas pero mababa ang humidity. Ibig sabihin lang yan, madali kayong mabilis mong magpatuyo ng sinampay. So kung papawisan kayo, madali rin kayo matuyuan ng pawis. So medyo delikado po yan para sa mga madaling magkasakit ng pulmonya. So delikado po, punasan po kagad just in case mag-work out kayo. Dahil ang parte ng Mindanao, medyo moderate and fairly weather kayo dyan ngayong araw. Kung itatabi naman natin sa PX Extremes in past 24 hours, nangunguna ang Lawag sa may pinaka-highest air temperature na 35 degrees Celsius. Yan, sa Lawag, Ilocos Norte yan. Kaya nga po mataas ang kanilang heat index. Yan, pinakamataas sa kanila. So, yan ang medyo mas maaraw at medyo maalinsangan sa kanila. Sa lowest temperature naman sa Baguio City ay almost stationary lamang na 17.6 degrees Celsius. So, halos walang pinagbago. At pagdating sa inulan naman ang Dayat, Camarines Norte, nakaranas sila ng total of 29.4 mm total rainfall. So mapapansin natin hindi ganoon katindi ang pag-ulan, pero sila ang naging pinakamataas ang naging total rainfall. Despite na highly concentrated ang ulan dyan sa may bandang Aurora region. Sa amin naman sa Caloocan, inulan kami kahapon 1.5 mm lamang. Ngayong araw nasa 1.2. So mapapansin nyo, napakamakulimlim tayo. Ang baba ng ating UV index, ayan, masyadong mababa ang ating UV index, halos zero, kaya walang indication of UV o active UV index tayo. So nakasama rin lang, ibig sabihin walang active UV index tayo sa ngayon. Yan, so mababa, ibig sabihin halos zero UV kami. Yon, yung light radiation 75.5 lamang. So makikita nyo po dyan, yung light intensity nasa 75 lamang. So napakababa. Kaya hindi considering ang aming sikat ng araw dito sa Caloocan. So expected na ganyan din na mararamdaman sa buong Metro Manila.
So mababa. Nakaka 41 mm ang katumbas namin in 7 days sa ulan. So sa October total rainfall nakaka 153.9 o 154 mm total rainfall pa lamang po kami. So kulang pa o less pa sa 104.2 para umabot sa 256.9 mm na October average rainfall. So take note yan mga folks. Outside humidity, highly concentration nga po tayo. Pataas, 97%. So medyo pahirapan siguro ito magpatuyo. At tumaas pa ito ng 1% since last hour. Katamtaman ang barometric pressure, 1,009 hectopascals. Mabagal ang pagbaba nito since last hour. At sa ating high tide, low tide status, so far, pababa pa lamang ang ating sea level. So medyo moderate pa lamang yung taas ng sea level natin. Ay ingat na lamang po sa alon, lalo na sa silangang parte ng bansa dahil po sa easterly trade wind. So magkakaroon ng medyo swelling. Pero yung natural na alon ay kung double check natin, gamit ang ating tropical cyclone assessment monitoring para masiguro natin kung mababa lang ang pag-alon. Probably yung magiging pag-alon lang yan malamang ay dulot lamang ng swelling dahil sa lakas po ng easterly trade wind, yung hanging silanganan sa Tagalog. Yan, naririnig ko kay Ernie Baron yan, hanging silanganan. Yan, yung easterly winds o yung easterly trade wind. Malakas po talaga easterly trade wind natin ngayon. Take note, meron tayong minor La Nina po. May minor La Nina po kasi tayo. So, nasa negative 0.46 degrees Celsius, yung lamig niyan. So, ibig sabihin lamang po yung lamig niyan sa may bandang Eastern Pacific. Mataas po yung water vapor na pupunta po dito sa atin sa Western Pacific. Yung mas mataas sa water vapor dahil malamig po yung dagat natin dito sa may bandang Western Pacific dahil sa may iba ng Eastern Pacific. So, dahil malamig, mas mataas o mas mabilis pa kapag water vapor niyan. Then, dadalhin niya ng easterly trade at tataas yan and then babagsak dito sa atin sa may bandang Western Pacific. At dahil mataas po, mataas din ang magiging average rainfall. Pero dahil minor lang ang itataas ng ating average rainfall. So, take note po yan ha, yung dito po yan. So, mula sa pinaka-wave height natin ay mukhang mataas ang pag-alon dyan sa may bandang dulo ng Batanes Group of Islands. So, medyo ingat na lamang po o kumari, wag po tayo magdala muna ng malilit na bangka. Pero sa nalalabi naman sa yung epekto lamang ng easterly trade wind ang medyo pag-ingatan ninyo para magbunsot mo ng mga pag-alon. Pero normally swelling, wala naman po. So, walang problema kung papalaot kayo. Yung lakas lang ng bugso ng hangin ang pag-iingatan ninyo mga folks. Nasa moderate pa rin ang ating air quality. So, 1 week mahigit na po tayo na nagmo-moderate at nag-unhealthy ang ating air quality. So, magmas po tayo dahil nagkaroon nga daw ng suspension sa mga klase. Correct me if I'm wrong na lamang po sa bandang Laguna hanggang October 31 daw sila magsususpend. Dahil daw umano sa flu symptoms. Kumakalat daw yung mga nilalagnat at nagkakaroon ng mga pag-ubo. So, may mga ibang lugar na nag-suspend daw ng klase. Pero sa NCR ata kahapon. Ngayon, resume na yata ang klase. Pero correct me if I'm wrong po kung nag-resume na po ang klase ngayong araw or nag-extend ng suspension ng klase. At kung hindi ako nagkakamali, nag-anunsyo ngayon yung mga iba't ibang mga guro sa mga public schools na ibalik daw muna ang asynchronous classes daw para hindi naman mahuli sa mga klase ang mga estudyante. Well, tingnan na lamang po pero maliwanag po, nag-suspend po kasi kahapon dahil nga po dun sa flu symptoms na kumakalat. Well, kapag ang klima kasi talaga nagpapalit tayo, papasok tayo sa parang winter season natin, parang winter pero amihan season lang tayo. Usually, dyan pumapasok yung nagkakaroon ng mga nilalagnat, tinatanang kaso, kasi yung klima natin, unti-unti, nagpapalit. Ano lamang yan, palatandaan yan na nagkakaroon tayo talaga ng under transitioning ng ating panahon. So, mga bandang katapusan pa talaga ng October, totally makukumpleto ang transitioning to amihan season. Then, pagpasok na talaga yan ng November, dyan na. Anytime magde-declare na si Pag-asa yan ng tag-amihan na. At oras na magkaroon na tayo ng daloy ng northeasterlies o northeasterlies trade wind na. O northeast monsoon. Yung parang tinatawag na natin ng northeast monsoon. Kaya lang malamig na hangin yan.
galing sa may bandang Siberia. Then, mabubuo na po yung shear line. Madalas na tayo magkakaroon ng mga tinatawag na shear line dyan sa mga bandang silangan ng Nodo Luzon or mas bumababa pa, depende sa lakas po ng high pressure area. So, pagka lumitaw na yung mga weather pattern na yan, dan pa lamang natin masasabi ay amihan season na po tayo at natapos na ang transition ng ating habagat papunta sa tag-amihan. So, yun po ang malinaw dyan mga folks. Sa ating almanak naman ay sumikat ang haling araw kaninang 5:47 AM at lulubog po ito mamayang 5:36 PM. At sa ating 36% illuminated morning crescent ng ating buwan na ngayon, so palubog pa lamang po yan ha, pamunset pa lamang po ang ating buwan. Matatanaw nyo pa yan kung hindi masyado kayo maulap dyan. Elevation 38 degrees Celsius, so 38 degrees pala. So palubog pa lamang po ito mamayang 1:36 PM at bukas ng 1:17 AM ng madaling araw naman ito magmo-moonrise. So malinaw yan mga folks. At sa ating local weather outlook para ngayong Miyerkules at Huwebes, well as usual, gaya rin kahapon, maulap ang ating paligid, very gloomy, halos zero UV index. So take note po yan. Pero patuloy tayo makakaranas ng maulan-ulan na panahon. Pero mababa ang forecast dito sa amin, mga nasa around 20 to 23%. So kung pumasok man yan, yung 23%, probably mga light drizzle rain yan. At nararanasan na natin ngayon yan dito sa Caloocan. At bukas ay ganun din daw, patuloy tayo makakaranas sa mga ilang light drizzle rains. Ang chance daw ng pag-ulan 16 to 20%. Asahan pa rin daw mga localized thunderstorms ha. So take note yan lalo na sa silangang bahagi ng bansa. Highest and lowest temperature expected maglalaro 30 to 32 degrees Celsius and lowest temperature expected 25 to 26 degrees Celsius. So silipin naman natin ang lagay ng ating satellite imagery. Makikita po natin itong lagay ng Himawari rainbow patterns. Makikita po natin ang maulap at maulang bahagi na ito kasama ang Metro Manila at ilang bahagi ng Calabarzon at Southern Luzon area. Sa Northern Luzon naman, patuloy pa rin makakaranas ng kalat-kalat na pag-ulan lalo na sa binanggit natin kanina sa bandang Babuyan Island at most of Cagayan Valley. May mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagulog ang ihiral. Pero mapapansin ninyo ang kalurang bahagi ng Northern Luzon, halos maaraw at katamtaman ang panahon. Pero hindi mawawala ang gloomy na paligid. Kaya hindi mawawala ang mga localized thunderstorms pa rin dyan lalo na sa hapon o sa gabi. Sa ngayon, medyo mataas pong heat index ang buong Ilocos region. Pababa na ng Benguet. Ilang bahagi dyan sa may bandang Pangasinan. Pagitan ng Ifugao, pagitan ng Mountain Province, so parang kalakalahati. Hanggang dito sa kalahati ng Nueva Vizcaya, kalahati ng bandang dito sa may bandang Nueva Vizcaya pa rin. Yan. Hanggang dito pa yan sa bandang Tarlac umaabot pa. Yung kalahati ng medyo maaraw at yung kalahati medyo gloomy at maulan. So mula dito sa may bandang Zambales, katamtaman din, medyo pero maulap at gloomy. Pero mula rito sa parte ng Ibas Zambales, pababa na yan hanggang Bataan, ay very gloomy at katulad din sa Metro Manila, may mga light drizzle rains din ang iral. So malinaw yan mga folks, so magpayong. Kabilang na ang Angeles, Pampanga, hanggang dyan na yan sa may bandang Nueva Ecija, pababa na yan ng bandang Cabiao, San Fernando, Pampanga, Bulacan, yan, papasok na yan ng buong Metro Manila at pababa na yan ng Calabarzon area, kasama na ang Laguna, Cavite, Tagaytay, so buong Batangas area. Medyo gloomy tayo dyan at nakakaranas ng kalat-kalat na pag-ulan. So mula sa may bandang eastern sections ng Quezon Province, mula Infanta, Quezon, kasama na ang Balero Aurora hanggang Kasiguran, pababa naman ng bandang Mauban, Atimonan, Quezon, Alabat, yan, kasama po yan ha, na makakaranas ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan bunsod po ng easterly trade wind. Ito po yung easterly trade wind. So kung gamitin natin ng true colors, nakita nyo po ang malakas na daloy ng easterly trade wind. Ayun, yung makakapal na kaulapan na yun. Tuloy-tuloy po yung water vapor sa kanya kasi nga po mainit ang hangin dala ng easterlies, and then yung malamig na sea surface temperature dyan dito sa may bandang Mid-Pacific ay mabilis ang water vapor po. Siyempre, yung mainit na hangin, so masadsad yan sa malamig-lamig na temperatura ng sea surface temperature, ang resulta niyan, mas mataas na water vapor. Pero dahil moderate lang ang La Nina, moderate lang din ang above average sa magiging dala na pag-ulan. Pero kitang-kita po sa True Color Satellite Imagery ang
Malawakan ito na water vapor. At pumupunta yan, Pakanluran. Kitang-kita naman sa satellite imagery. Pakanluran ang dala niyan at mapapansin niyo po ang silangang bahagi ng bansa natin, nag-a-accumulate siya ng todo, then bumabagsak po ang mga pag-ulan dyan. Yan. Kasama na ang bahagi na ito ng Bicol Region, Quezon Province at umaabot sa Metro Manila ang swaying ng ulan. Yung saboy po ng ulan. So, ganun po nangyayari. Pakanluran po ang nangyayari. Kasi dito sa may bandang Kanluran, medyo mas malamig po ang ating hangin. Mas malamig kumpara sa silangang bahagi. So, yung hangin, nagsasalubungan yan, ang tendency niyan ay matinding accumulated trough na magbubunsod po ng pag-ulan. So, may binabanggit yata daw na tinaas na low pressure area daw dito ni Pag-asa. Pero sap-sap lamang yan kasi hindi naman bumababa yung ating atmospheric pressure. Base na rin sa aking barometer, nasa 1,007 to 1,009 hectopascals lamang yung ating barometric pressure. So, siguro, pwedeng considering, pero thunderstormy lamang yan o surface trap lang. Hindi siya yung active na may Coriolis circulation. So, hindi natin pwedeng sabihin yan na low pressure. Siguro, active trough lamang po. Dala lamang yan ng continuous condensation ng init at lamig na sinasalubong ng easterlies at malamig na hangin dito sa may bandang Kanluran. So, malinaw yan mga folks. At kung titingnan natin sa heavy rain potential, para makita natin yung heavy rain area o mataas sa potential of heavy rain showers dito sa bahagi nga ng Aurora, Bulacan, kasama na ang Metro Manila. Ayan, so, masama sa Metro Manila ang bandang Cavite, Laguna at ilang parte ng Quezon Province nga po at Bicol Region sa Camarines Norte. Yan yung highly concentrated po ng buhos ng ulan. Although cluster lamang yan dahil nga po sumasaboy lamang pagdating sa Metro Manila ang ulan, kaya nakakaranas tayo ng mga light drizzle rin lamang. Akala mo para tayong ini-sprayan ng atomizer na wisik. Parang wisik lang ang dating sa atin sa Metro Manila. Pero ang malakas na buhos, manggagaling muna sa may bandang baybay ng Quezon Province. So, maliwanag yan mga folks. Ganon din ang mangyayari sa Southern Luzon. Pagsapit sa mga bandang Visayas, although moderate kayo, overcasting gloomy, pero mapapansin ninyo ay may mga katamtaman ang inyong panahon. Magiging mas maulap nga lang kayo. So, may mga isolated light rain to some moderate rain showers lamang ang madalas na iiral at localized thunderstorms lalo na sa Eastern Samar at Leyte area. Sa Kanluran ay medyo moderate naman kayo, mga isolated lamang ang pag-ulan sa nalalabi ng Kanluran ng Visayas hanggang settle ng Visayas. So wala naman masyado tayong magiging problema dyan. Pagdating sa Mindanao, although dito sa may bandang Caraga o Surigao Region, medyo maulap kayo dyan. Pero rest ng Mindanao, moderate to fairly weather naman kayo. So kayo ay mas maganda ang panahon ninyo, mas maaraw, kaya magpayong po para sa tinding sikat ng araw. So kabilang na ang Zamboanga Peninsula. Kaya expected sa hapon po, magkakaroon tayo ng mga isolated rain showers dyan at mga localized thunderstorms po. Kapag lumalamig-lamig na ng bahagyang temperatura dyan, magkakaroon ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan at pagkilat at pagkulog. So, bukod sa Visayas at Mindanao na moderate to fairly weather, ay ang Mimaropa ay magiging gloomy rin tayo at maulan, kabilang na ang dulo ng Batarasa at Balabac. So, mostly, ang Northern Luzon, kabilang na ang NCR hanggang Mimaropa ay magiging mas maulan po tayo kadalasan. Pero mga wisik o light drizzle rain ang karamihan sa magiging pag-ulan natin sa maghapon. So kung sisilipin naman natin yung ating rainfall and MSLP forecast, as of 8 o'clock hanggang 2 p.m. na po ito, makikita ang silangang bahagi ng Northern Luzon. Magkakaroon pa rin tayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan dyan. Ganon din daw sa may bandang Eastern Mindanao at Eastern Visayas. Sa Kanluran naman, mostly ang bandang Mimaropa ang medyo makakaranas pa din ng mga kalat-kalat na pag-ulan. So generally, ganyan lamang ang magiging pag-ulan natin ngayong umaga at pagsapit ng bandang alas 2 ng hapon onwards, 2 p.m. na yan onwards, yan, ay halos sa katamtaman, may mga mahihinang pag-ulan lamang daw mararanasan natin sa halos buong nalalabi ng Southern Luzon hanggang Mindanao. So mga isolated lamang na pag-ulan. At sa Northern Luzon naman, at least may mga light drizzle to moderate. So medyo may mga localized thunderstorms pa rin iiral dyan. Sa bandang Mimaropa naman ang Palawan, medyo may mga moderate to some heavy rain showers tayo dyan na mararanasan. Lalo na sa may bandang baybayin yan ng bandang Puerto Princesa, sa may bandang Kanluran po o sa may bandang West Philippine Sea. So ingat na lamang po, kabilang na ang Kalayaan Group of Islands dahil may forecast daw kayo na uulanin dyan ng medyo malakas-lakas hanggang violent. Pagsapit naman ng bandang alas 8 ng gabi onwards, so 8 o'clock p.m. onwards, yan, mapapansin nyo po, magkakaroon na tayo ng medyo mas kalat-kalat na pag-ulan
Kabilang na daw ang Metro Manila, South Luzon at ilang parte ng Visayas. So may mga ilang moderate to heavy rain showers daw tayo sa gabi. May mga kasamang localized thunderstorms kabilang nasa parte ng Metro Manila at Bicol Region. Isolated na pag-ulan naman sa nalalabi ng Visayas at Mindanao area. So bandang gabi, medyo magkakaroon tayo ng mga localized thunderstorms po. So ingat na lamang po kung may mga panggabi tayo dyan na uuwi pa lamang po ng mga ganyang oras, lalo na sa bahagi nga po ng South Luzon at bandang Visayas sa norte ng Visayas at Bicol Region. So yun po ang pag-ingatan natin. Kasama po Metro Manila dyan na makakaranas sa mga localized thunderstorms mamayang alas 8 ng gabi onwards. Ngayon, papaliwanag ko muna kung bakit may mga nagko-question pa rin, bakit may binabanggit tayo na southwesterlies nung isang araw po. Kasi nga po, may mga trade wind po na umiiral dito sa may bandang Borneo or bandang Indonesian Peninsula. Kung natatandaan ninyo, meron malapit po sa equator po yan, malapit po kasi sa equator ang mga kaulapan na ilan. So, epekto po ng Coriolis, may mga southwesterlies trade wind na medyo kumikilos dito sa may bandang Timog Kanluran. Pero hindi po ibig sabihin habagat season po yan. Iba po kasi ang tinatawag natin na habagat season. Pag sinabi pong habagat season, yan po yung continuous o yung seasonal na daloy ng hangin na nanggagaling po sa Timog Kanluran. Kumikilos yan, pahilagang silangan. Yan. Lahat ng hangin na kumikilos pa northeast, tinatawag natin yan na southwest monsoon. Yan, tinatawag na southwest monsoon. Kapag ang galaw po ng hangin natin na nanggagaling po sa katimugan o southern hemisphere, kumikilos ito pahilagang silangan. Yan. Tapos, ang hangin na nanggagaling sa bandang timog kanluran ay medyo mas warmer po na temperatura. So, yung dagat natin dito sa bandang West Philippine Sea, yung pagitan na yan, yung nagkakaroon yan ng salubungan po ng init at lamig, dito bandang cold at dito bandang hotter. So, ang resulta po niyan, dahil habagat season tayo, tumataas po ang water vapor and then nagkakaroon po tayo ng mga pag-ulan dito, mostly sa may bandang kaluran ng North Luzon at South Luzon. Yan. Pagkahabagat season tayo, madalas malawakan ng pag-ulan dyan. Yan, kasama ang Metro Manila at ilang portions ng west portions ng Visayas. Yan, at Palawan, meron din umaabot sa ilang parte ng Zamboanga Peninsula. Pero ang concentration kasi ng habagat ay dito sa may bandang southwestern part ng ating bansa sa Luzon. So usually, ang naapektuhan ng pag-ulan hanggang Bicol Region po yan na tumatawid po dito. At yung hangin nga po, manggagaling sa Timog Kanluran, at magkakaroon tayo na accumulated dito na trap. Yung surface trap, madalas pag taghabagat, dito natin nakikita yung surface trap, di ba? Yung kumpul ng mga kaulapan dyan na may madalandalang mga pag-ulan. Kung mapapansin ninyo ngayong taon, ngayong month, mapapansin ninyo yung ulan, mapapansin nyo sa bandang silangan naman ito nabuo. Pag tuwing habagat season, mapapansin nyo, madalas nabubuo dito yung surface trap na nagdadala po ng malawakang pag-ulan nandito. Yung surface trap. Kapag habagat season, malakas nga po ang warm air na nanggagaling sa Timog Kanluran. Kaya nag-accumulate dyan yung water vapor at sunod-sunod po yung mga pag-ulan dyan. Ngayon, mapapansin ninyo dito naman sa may bandang silangan naman. Yan, mapapansin ninyo, di ba? Madalas dyan sa may bandang Quezon Province, Bicol Region, yan, umaabot minsan sa Eastern Visayas. Yan, tumatraverse na lamang yan dito sa Metro Manila hanggang west portions ng Luzon o Northern Luzon. Pero mapapansin nyo po ang pattern dahil nga po malakas ang easterly trade wind at wala na po kasing southwest monsoon o yung daloy talaga ng hanging habagat. Pero may pagkakataon po na yung dahil sa epekto ng Coriolis, may mga ilang hangin po na nanggagaling dito sa Timog Kanluran. Tumatawid yan minsan ng Borneo, yan minsan. Yan, tumatawid minsan ng Borneo yan or minsan dito sa bandang Indonesian Peninsula. May hangin minsan na dumadaloy dyan, ang tawag dyan southwesterly trade wind o southwesterlies. Pag sinabing southwesterlies, may mga lumulusot na mainit na hangin dito. Natataon, sumasalubong dito sa medyo cold portion na ito ng bandang Palawan at Mindanao, nagdudulot po ng minsan biglang malawakang pag-ulan dyan. Yan, nagkakaroon ng mga heavy rain showers dyan. Minsan sa buong Mindanao, umaabot dahil minsan yung southwesterlies umaabot din dito sa may bandang southwest ng Mindanao. Yan, southwesterlies po, minsan, kadalasan,
ay nag-a-accumulate yan sa may bandang timog kanluran. Yan. Pero yung daloy dito ng monsoon winds o southwest monsoon wind, wala po. Wala pong umiiral na southwest monsoon wind. Kaya po, terminated na talaga ang ating habagat. At dahil under transitioning na po kasi tayo into amihan season, may mga umiiral pa rin na southwesterlies. Kasi nga po, again, ang Southern Hemisphere po, summer na po sa kanila. Kaya yung temperatura dito sa may bandang Australia, mataas na temperatura dyan. Pumapalo na nga yan sa mga umaabot na ng 35 to 36 degrees na. Mararamdaman yan ng mga Australia, yung mga Pilipino natin dyan, alam nila yan. Mga gantong months, October to December, umaabot pa ng January to February yan ang susunod na taon. Summer po yan sa kanila. Kaya, siyempre, sa sobrang init ng temperatura dyan at umiikot po yung ating mundo, nagkakaroon minsan ng mga ilang hangin na nagagaling sa Southern Hemisphere, kumikilos yan pahilaga. Yan. Ganyan. Madalas tinatawag natin yan na southwesterlies lang. Yung parang hangin lamang na nanggagaling sa timog kanluran o timog parte ng ating bansa. Southwesterlies po yan. Yung hangin na yan. Then, nag-accumulate ang water vapor. Then, nagbubunsod po yun ng mga malawakang pag-ulan minsan. Hindi po yan habagat season. So, again, ang habagat season po, yan po ay daloy ng southwesterly trade wind dito na nanggagaling sa timog kanluran. At manggagaling yan dito sa may bandang Vietnam or pagitan. Yan. Nanggagaling yung hangin. And usually, nanggagaling dito sa may bandang Indian Ocean, yung hangin. Ganyan, yung daloy ng habagat. Yan, ganyan. Yan. Kung titingnan nyo po yung Madden-Julian Oscillation, ay yung oscillation po natin na mainit na temperatura sa may bandang Indian Ocean. And then, yung jet stream ng hangin ay itutulak yan pa northeast. So, papunta yan dito sa atin sa southwest. Yan. Sa timog kanluran ng bansa. Manggagaling yan sa timog kanluran ng bansa. Ang tawag dyan, southwest monsoon, SWM. Southwest monsoon po yan. Nagaganap talaga yan tuwing mga bandang June na po yan hanggang mga katapusan po yan ng August. Yan. Yan po, yung nanggagaling. Mga between June na po hanggang August katapusan. Yan. Yun po ang climate natin pagka habagat season po. Yan. And then, humihinto po yung habagat natin, mga katapusan po yan ng bandang August to September. Yan, mga unang linggo siguro ng September, depende sa galaw ng Madden-Julian Oscillation. Pag nakatawid na dito sa bandang Mid-Pacific, yung Madden-Julian Oscillation, pag mga katapusan na ng Agosto, minsan very late na po. Natataon, minsan yung Madden Oscillation, nandito pa lamang yan sa may bandang kaluran ng bansa. Alam na po ninyo kung ano yung tinatawag na Madden-Julian Oscillation. Sigurado, yung ibang mga weather vlogger niyan, pinapanood yung ating report and then dinidiscuss nila yung mga ibang terminologies. Alam ko po yan, then nakikita ko po yung IP address nila tuwing sinisilip nila ang aking webpage. Kaya nalalaman natin yan. At dinidiscuss nila yan. At alam nyo po yan mga folks, tuwing meron tayong nire-report na mga ibang terminology, dinidiscuss yan ng mga ibang weather agencies. So kapag minsan ang Madden-Julian Oscillation, yung MJO, natataon dito sa may bandang silangan dagat Pasipiko natin, minsan nadidelay ng konti yung pagpasok ng habagat season. Kailangan lumayo muna yung Madden-Julian para mapalitan po ito ng mainit na hangin mula sa westerlies, yung tinatawag na westerly wind. Kaya lang, hindi kasi natin matatawag na westerlies dahil ang hangin kasi na nanggagaling sa kanluran natin ng bansa, usually galing sa timog kanluran. Yan, ganyan ang daloy ng hangin kasi. Kaya nga tinatawag natin na southwest monsoon. Hindi kayo nakakarinig ng tinatawag na westerly monsoon, di ba? O west monsoon. Wala kayong naririnig na ganyan. Kasi nga po, ang hangin na mainit karamihan nanggagaling sa bandang timog kanluran dito sa south. Nanggagaling yan bandang Australia yung hangin. And then kumikilos yan pataas and then nagpapaibot yan dito sa may bandang timog kanluran ng bansa. Kaya tinatawag nating southwest monsoon. Wala tayong binabanggit na westerly monsoon o western monsoon. Wala, di ba? Kasi nga po,
hindi naman rekta o wala tayong nararanasan na klima na nanggagaling mismo sa kanluran ng bansa. Typically, timog kanluran talaga nanggagaling. Kaya tinatawag natin na southwest monsoon. So, i-discuss din yan sa inyo ng mga meteorologists. So, ganun po yun ha. So, wag po tayo malilito kung bakit may mga umiiral na southwesterlies minsan dito. Minsan nga, tuwing habagat season, mapapansin niyo may easterlies tayo, di ba? Malakas yung easterlies natin. Minsan may mahabagat. Ang resulta, minsan nagkakaroon ng monsoon break, di ba? Meron tayong tinatawag na monsoon break. Bakit nagkakaroon ng monsoon break? May mga pagkakataon kasi, mga folks, biglang humihinto yung daloy ng hangin dito sa Timog Kanluran. So, minsan, humihinto muna yung southwest monsoon natin, pero tuloy-tuloy pa rin yung ating southwesterly dito. May mga southwesterly dyan, kaya patuloy pa rin tayo nakakaranas ng mga malawakang pag-ulan. Then, sasalubong pa yung easterlies dito. Yan. So, ang nangyayari po, malawakan na localized thunderstorm, grabe ang mga pag-ulan natin, yan, binabaha po tayo, yan po ang nagiging resulta. So, wag po tayo malilito. Pag sinabi nating southwesterlies, yan ay normally daloy lamang ng hangin ang gagaling sa katimugang parte ng bansa. Pero hindi po yan southwest monsoon. Dahil terminated na nga po talaga ang ating southwest monsoon. At nakikita nyo po sa water vapor, wala tayong nakikita dito na southwest o monsonal southwest winds. Wala Lahat puro pakanluran ang daloy ng hangin, di ba? Bakit? Kasi nga po yung high pressure area dito bumababa na, lumalakas na po yung high pressure dito. Maabot na dito sa may bandang northern Taiwan yung high pressure. Yan, pag ganyan, yung jet stream ng hangin. Ganyan na po yung daloy ng high pressure natin. Ayan. Kapag pumapasok kasi ang October to December, lumalawak na yung high pressure area dyan. Yan. Lumalawak na. Yan. Kapag habagat season kasi, wala masyado. Ang high pressure area lang, andito lang, maabot lang dito, sa bandang Russia lang. Yan. Hanggang dito lang, ganyan lang laro ng high pressure area niyan. Kaya dito, sa area natin, mainit. Hot temperature yan. Mainit. Medyo warmer ang ating temperatura dyan. Then, sasabayan pa ng hangin dito sa Timog Kanluran. Ang resulta talaga yan, malawak ang pag-ulan po. Pero pagpapasok na ng bandang October to December, lumalakas po kasi yung ating high pressure, lumalawak yan dahil yung hangin na malamig, lumalawak na din. Dahil nga po, yung ating earth, kung mapapansin ninyo, yumuyuko na siya. Unti-unti yumuyuko na siya dahil kapag mag-winter season tayo, mas lumalamig na po yung temperatura sa Northern Hemisphere at mas umiinit naman ang bandang Southern Hemisphere kasi doon na medyo doon na po tumututok yung rekta ng haring araw natin kapag October to December at hanggang January to February. Yumuyuko na. Kahit tingnan nyo po sa mga report natin kapag seasonal cycle natin. Ang position ng ating Earth pagka magdi-December, yumuyuko na siya. Nagtitilting south na siya. Ibig sabihin po, yung hilagang hemisphere natin, lumalamig na. Mas lumalamig na siya kumpara sa Southern Hemisphere. So, maliwanag po yan ha. At dahil lumalakas po yung high pressure area dyan sa Northern Hemisphere, ang resulta po, lahat ng hangin ay itinutulak na niya palayo. Ambawa, may southwest monsoon dadaloy yan. Imbis na kikilos yan pa ganyan, itinutulak yan, pag ganyan, iiwas yan, yan. Papunta yan, pag ganyan din yan, yan, magiging pag ganyan din yan. Kaya mapapansin ninyo dito sa may bandang India, medyo magiging maulan din sa kanila, pero dahil medyo malamig na rin, malawak na rin yung high pressure area, yung daloy ng mainit na hangin dito sa Southern Hemisphere, mas tipid na. Ganyan na lamang ang galaw ng mga maiinit na hangin dyan, o yung Southern Hemispherical wind o trade wind. Mababa na. Kasi nga po, mas lumalawak na yung high pressure area dun sa Northern Hemisphere. So, siyempre, hindi may iwasan. May mga, dahil po sa mataas na temperatura natin, may mga hangin na medyo lumiliko dito, dumadaloy dyan sa timog kanluran ng Visayas at Mindanao. Tawag natin dyan, southwesterlies. Yan, southwesterlies. Hindi po yan habagat So, malinaw at siguro naman naiintindihan niyo na po yung paliwanag natin dyan ha. Kaya titinanong nyo sa mga meteorologists, ganyan din ang ipapaliwanag nila na kung bakit wala po tayo o terminated na po yung ating habagat at kung bakit minsan may mga umiiral tayo na southwesterlies na nanggagaling dito sa Southern Hemisphere. Dahil yung galaw po ng hangin dito, minsan nakakalusot yan dito sa katimugang bahagi ng ating bansa.
Hindi kagaya dito sa may bandang silangan ng bansa natin, dire-diretso lamang ang easterly trade wind. Puro pakanlo na ng galaw. Tapos may nabubuo pa nga. At madalas, pag nabubuo yung mga low pressure area, di ba? Mapapansin niyo, pakanluran na lagi ang nagiging galaw niya. Hindi na masyado humihilaga dahil nakokontra na po ng shear line dito. Ito po yung shear line, no? Yan, yung galaw na yan, no? Itong hangin na yan, na gumagalaw-galaw na yan, malamig na hangin yan. Yan. At dito medyo warmer pa na temperatura. Kaya yung bagyo, hanggang dyan lamang ang kakayanin niyang ilalapit. Mapapansin niyo po sa pinaka-water vapor. Yan, no? Ito po yung pinaka-frontal system o yung cold front. Yan. Kahit tingnan nyo po yan sa mga ibang report. Ito po yung cold front. At ito naman yung boundary ng shear line. Yan. Cold front po yan. Cold front o shear line po. Kasi kapag nabubuo yung shear line, bumababa na masyado to. Yung shear line natin dito, karamihan nabubuo. Diba? Shear line. Yan. Lilitaw na yan pagsapit ng mga bandang November to December. Then yung easterly trade wind sasalubong dito sa cold front. Ang resulta, shear line naman. Yan. Yan po ang magiging klima natin pagka papasok na ng December hanggang unang 2 buwan ng susunod na taon. So, yun po ang maliwanag natin yan at least hopefully maintindihan nyo na po yung ating paliwanag. Hinabaan natin dahil may mga kababayan pa rin talaga tayo na hindi pa rin naiintindihan ang pagbabago ng ating klima kasi. Kaya kailangan medyo hahabaan natin at medyo dinidetalye natin para naman mas maunawaan ng mga kababayan natin ang pinagkaiba po ng klima ng ating trade winds, yung climate ng ating trade winds o seasonal climate ng ating trade winds po ha. So, yun po ang explanation dyan. So, diretso agad tayo sa ating computer-generated tropical cyclone sector. Well, under dissipation state na po, dahil subtropical storm na po itong si Nakri, dating bagyong Kedan. So, wala nang concern dyan. Malulusaw na lamang yan, nandiyan sa may ng eastern part ng Japan sa karagatan. Ito namang si 96W, under tropical wave po, as of 11 o'clock AM ngayon, ay medyo tumaas na po yung kanyang sustained wind. As of 11 o'clock AM, ang kanyang center air pressure, 1,009 hectopascals. 1 minute maximum sustained wind 37 km per hour na po at bugsong umaabot ng 48 km per hour. So, kahit Japan Meteorological Agency or Pag-asa, maituturing na nila yan as tropical depression. So, ngayong araw malamang naka-tropical depression na yan sa kanila. At mula naman sa ating tropical cyclone sector, ang kasalukuyang layo nito, ang reference point natin ay ang Catanduanes. Layo nito ang distansya nito sa layong 1,932 km east ng Catanduanes sa labas ng Philippine Area of Responsibility. So napakalayo pa niya. Pero mapapansin nyo po, kumikilos ito pati pahilagang kanluran po. Ayan pa northwest po talaga ang kilos niya. Yan. So mapapansin natin, may lumalabas pa po na forecast, pwede pa itong mag-Taiwan. Or pwede pa itong mas dumaos-dosa, pwede pa itong tumama dito sa may bandang dulo ng Santa Ana, Cagayan. Or may mga forecast din na mas mababa naman ang trajectory. So, ibig sabihin, malawak pa po yung cone of uncertainty niyan o napaka-erratic pa ng forecast niya. Kaya, kapag may nakita kayo mga weather simulations na tatama daw sa Northern Luzon, wag niyo po munang bigyan ng conclusion na yan na talaga mangyayari. Magbabago pa po talaga yan dahil malayo pa po ang aktual na pagtala ng forecast nito. So, sinasabi na po natin ay posible po na mangyari yung tatlong senaryo na to. Yan sinasabi ko na nga po. Para pag may nagsabi, ay hindi, tatama daw ng Luzon yan. Posible po. Ay, hindi tatama ng Luzon yan, magtataywan yan. Posible pa rin po. Kasi nga po, malawak pa rin ang cone of uncertainty niyan or malawak pa ang cone of error niyan. Or ibig sabihin, erratic pa talaga yung forecast. So sa ngayon, ang iintindihin muna natin, ito ay inaasahan na papasok daw ito ng Philippine Area of Responsibility. Siguro this coming Friday, tingnan na lamang po natin. Again, depende yan sa pagkilos niya, pahilagang kanluran. Dahil ang kanyang kilos ngayon o movement, west-northwest sa bilis na 17 km an hour. So medyo mabilis-bilis. So, posibleng sa Friday, papasok na ito ng Philippine Area of Responsibility. Pero kung mas bumagal pa ang kilos niyan, baka umadjust yan sa Sabado. So, depende po yan sa movement speed ni 96W. Pero again, pag yan ay nakapasok yan this coming weekend, just in case lang po, nakatungtong na yan ng PAR at itinaas niyan as tropical depression,
tatawagin yan sa Tropical Depression Ramil. Ramil na, letter R na po tayo. So, inuulit-ulit na lang natin yung report. Sa ngayon ay nasa highly chance na ito sa aking tropical cyclone sector na maging isang aktibong low pressure area, pero sa ensemble forecast natin ay nanatiling low chance pa o mababa pa ang chance nito. 20 to 40% pa rin daw na maging isang active na low pressure ito sa loob ng sa susunod na 24 oras. Well, pero kung titingnan natin kay Japan Meteorological Agency ay despite na low pressure area ito, double check po natin. At mula sa Tropical Cyclone Advisories forecast natin para ma-double check natin, ganon din ang sinasabi ng Joint Typhoon Weather Center na natili pa rin daw na mababa ang kanyang development within or next 24 hours. So nagiging unlikely pa rin sa kanila within 24 hours. At kay Japan Meteorological Agency, mukhang inalis nila sa listahan. So ibig sabihin, mukhang gaya ng ating unang analysis, maaring malusaw ito dahil sa malakas po yung easterly trade wind at yung influence ng high pressure area at yung kanyang environmental steering environment. So siguro tinanggal na ni Japan Meteorological Agency bilang isang active low pressure area. Yan. Pero sa susunod o sa loob o sa susunod na 24 oras, maaaring ibalik nila yan sa active low pressure, sa minimal na inverse low pressure area, at within 48-hour period ay maaari pa rin nilang itaas yan as tropical depression. Kailang mataas ang atmospheric pressure. So, napaka-uncertainty pa rin ng forecast nito. Kaya nga po, meron tayong at least mga nasa 90-hour period pa po para ma-monitor itong si 96W. Dahil nga po, gaya nga po ng sinasabi natin 3-4 days ago, ay maaari itong malusaw na lamang dahil malakas po yung kanyang vertical wind shear dito sa timog kanluran pa rin ng Guam. Malakas po yung environmental steering. So, medyo nahihirapan siyang mag-circulate or magkaroon ng upward low convection. So, depende na lang talaga kung malulusutan niya yan. Binanggit ko na po yan. Kapag nakatawid ito ng bandang Guam, nakarating yan dito na mas mataas ang kanyang continuous development, bago pa lamang pumasok ito ng Philippine Area of Responsibility, this weekend, magkaroon na ito ng mas advanced stage ng kanyang development na. Posible na itong maging tropical depression anytime. So, obserbahan pa rin natin dahil base na rin dito, nasa high chances of development na ito. Although sa forecast ensemble na natiling mababa pa lang talaga ang chance niya sa loob ng 24 oras. So, titingnan na lamang po natin. Antayin natin makatawid ito ng Guam. Dahil tuloy-tuloy po yung kanyang vertical wind shear dito, kaya medyo nahihirapan pa siya na magkaroon ng upward low. Medyo kinukontra pa siya ng divergent convectivity. So, tingnan natin. Pag yan, nakatawid yan ng bandang Guam dito, yan, dito medyo mainit-init na yung sea surface dito kahit konti. Magiging mas mataas na makakapag-water vapor yan, kasabay ng Coriolis circulation. Baka dyan, magkaroon na siya ng further development. So, yun pa lamang po yung pinaka-latest natin, and so far, wala namang tayong bago pang ensemble o binabantayan na aktibong low pressure area, maliban na lamang dito sa tinitingnan natin na posibleng may susunod kay 96W, di ba? Pinost natin yan. Then, medyo tumataas po yung convergence dito. Obserbahan po natin yan at tingnan natin gamit ating global assessment monitoring o global cyclone Tropical Cyclone Assessment Monitoring. Sorry. Medyo nabulol tayo ng konti. Anyway, hintayin natin mag-load yung data. Yan. Mula sa pinaka-computer simulation ng GFS, aktibo itong nakikita na kikilos pahilagang kanluran. Ayan. Ito po yung posibleng susunod kay 96W. Pinost na natin yan. Ayan o. Makikita natin dito. West-northwestward siya. And then magta-Taiwan muna siya. Base dito kay GFS. Kay ECMWF naman, mapapansin din natin, nagto-tropical wave siya. Ayan, nagto-tropical wave. Lumalapit dito sa may bandang Cagayan Valley naman. So, ito, mas mababa naman yung trajectory ni ECMWF. Dito, makikita nyo, magkaiba yung trajectory niya, di ba? Ibig sabihin, malawak po yung kanyang uncertainty pa. Pwede pa yung mas dumaos-dos o pwede pa yung magiging mas mataas ang trajectory. Kasi mapapansin nyo, mayroong high pressure area dito sa may bandang Taiwan. Ayun, no? Kaya siguro ang resulta, dumaos-dos ito dito sa may bandang Northern Luzon, itong si 96W.
dahil nagkaroon ng high pressure area dyan malapit sa Taiwan. So, yun po ang maliwanag dyan. At kay NABGEM naman, ay aggressive pa rin ito, nakikilos pa pagitan ng bandang Itbet, Batanes o bandang southern part ng Taiwan. So, bukod tanging kay ECMWF ang medyo mas daos-dos ang forecast. Kay Icon, mas daos-dos din daw ang forecast dahil may high pressure area na nakikitaan dito sa Taiwan. So, magkatugma sila ni ECMWF at Icon. Kay GEM naman, kung titingnan natin, medyo mababa rin ang trajectory niya. Well, mapapansin natin dito, wala namang nakikitaan siya na high pressure, pero dito, mapapansin natin mababa ang kanyang trajectory. So, malamang mas malakas siguro yung high pressure area influence sa kanya, kaya mas daos-dos. So, si ECMWF, Icon at GEM, pareho sila ng nagiging forecast, mas daos-dos. Kay NABGEM at kay JPS naman, mas mataas ang trajectory niya. So, ibig sabihin lamang yan mga folks, nanatiling erratic pa ang forecast nito. So, assuming na lang natin na posible itong mababa o mas mababa ang trajectory or magta-Taiwan, maghanda-handa pa rin tayo dahil kung lumakas po yan, just in case, palalakasin nito ang ating hanging habagat sa Timog Kanluran, palalakasin niya yung southwesterlies dyan, at magbubunsod dyan ng malawakang pag-ulan na naman, magmumula yan sa bandang Kanluran, damay na naman ang South Luzon, kasama ang Metro Manila. Just in case po. Mula naman sa ating global spectral model, dito medyo hindi halatado pa na nakikitaan dito na magkakaroon ng organized development si 96W. Although mayroong ibang circulation na namataan dito, kaya lang hindi ganun ka-organized. At kay sea level pressure naman kung titingnan natin, hindi organized yung nakikita natin kay 96W. Kaya siguro tinanggal ni Japan Meteorological Agency yung forecast kay 96. So parang in-indicate nila na nalusaw itong si 96W. Well, maganda o good news po yan kung malulusaw po siya dahil nag-iba po yung pattern dito sa global spectrum model ng data feed ni Japan Meteorological Agency. So, hindi naman tayo nagkamali din na analysis na posible rin malusaw na lamang bigla yan dahil malakas po yung influence ng environmental steering environment o yung vertical wind shear sa kanya. So, posible pa rin itong malusaw anytime. Pero kung pagbabasa natin ang tropical cyclone strike probability, mapapansin natin mataas ang kanyang probability of strike na more than 80% na po. At by October 17 na nga po ito, so weekend na po ito, by Friday, nasa loob na ito ng Philippine Area of Responsibility. Yan, mapapansin natin. And then mababa po ang trajectory niya, which is pinakita ko na sa inyo kanina. So, mukhang tutumbukin nito ang Cagayan Valley base na rin sa huling forecast niya kay ECMWF. At yung binabantay natin na posibleng susunod sa kanya, ayan, nasa around 10% pa rin yung kanyang anomaly. Kaya hindi pa natin pwedeng i-conclude dyan. Nasa mahigit 198 hours na lamang po yung obserbasyon natin dito dahil binigyan natin yan at least 250 hour period. Pero at least meron siyang tropical wave na nabubuo, yung kasunod kay 96W. Ito yung C96W. Just in case, maging tropical depression, maging si Ramil. At ito naman ay posibleng mag 97W, just in case maging invest yan. Sa ngayon, hindi pa po siya candidate for invest, kaya under tropical wave pa lamang ang maaari nating i-observe dito sa kasunod kay 96W. Yan po yung expectancy ng forecast ha. And then, by October 18 po. Yan, base na rin sa genesis ng tropical cyclone activity nitong C96W. Mas tumaas na po yung development niya. So, gaya ng aking sinabi, di ba? Pagpasok nito ng PAR o bago pumasok ng PAR, ay posible nitong mag-reorganize at magkaroon na ng mas mataas na enhanced development. Then, apektado na daw ang buong Bicol region, Northeastern Luzon. Yan, naglalaro na sa 30%. Apektado na po sa Metro Manila ay 20%. And then, nalalalabi ng kanluran ng Nodo Luzon ay mga 5 to 10%. So, apektado na natin, medyo apektado na tayo niyan this weekend. Mga Sabado na yan. Yan o. Sabado, October 18, yung forecast nito. So, this weekend, mukhang magiging mas maulan na naman tayo ha mga folks. At take note na lamang, patuloy pa rin na under tropical wave pa rin yung kasunod ni 96W. At mukhang meron pang kasunod ha. Ayun ha, meron pang isa. Mapapansin niyo, puro pakanluran na nagiging gigalaw ng mga tropical waves na ito. Pero hindi pa natin nakikitaan yan sa mean winds.
So, tingnan natin kung magkaroon ng convergence yan. Dahil dito sa ngayon, ang nakikitaan pa lang natin na mataas ang convergence at medyo cyclonic circulation, C96W. At yung isang binabantay natin na nagko-convergence dito. Yan, medyo nag-i-investo moderate na rin. O investigative or moderate na po ang tsansa nung kasunod ni 96W. Pero sa probability of convergence, si 96W pa lang nakikitaan natin sa ngayon. Kaya yan lamang po na ang ating analysis at mag-update tayo anytime kung meron pang kasunod dito sa binabantay natin na convergence sa southeast ng Guam. Yan, double check na rin natin para sigurado tayo gamit ang ating mean winds monitoring, yung kanyang convergence. Yan. Ito po si 96W at yung bagong binabantay natin na tropical wave, ayan. So medyo disorganized pa rin siya pero mataas na po yung kanyang circulation, naglalaro nasa at least 22 kilometers per hour at mukhang may kasunod sa kanya, isa pa. Pero nagkakaroon pa ng tropical wave sa kanya or nagkakaroon pa ng gyre circulation dito. Nagkakaroon pa siya ng parang sharing ng kaniyang gyre ng kanilang kaulapan. So, mag-update po tayo dyan dahil maari pang hindi matuluyan anytime at napakalayo pa, mga 190 hour pa para obserbahan natin itong binabantay natin na panibagong tropical wave. At dahil sa strike probability kasi puro pakanluran ang galaw ng mga ito, kaya titingnan natin maigi at mag-update tayo anytime mga folks. Samantala, update tayo sa latest na monthly or global temperature natin, seasonal cycle natin. Dahil mayroon na tayong data mula sa Japan Meteorological Agency for monthly global temperature plot. At mapapansin natin for the month of September, bahagyang tumaas po mula nung nakaraang taon na supposed to be ay 0.42 degrees Celsius. Last month, tumaas 0.5 degrees Celsius po. Tumataas na naman yung kanyang temperatura. Although, hindi pa naman siya pinakamataas na hindi kagaya ng mga nakaraang taon. Yan. Yung mga 2 o 3 years ago, nasa 0.75 degrees Celsius. At least medyo manageable pa, 0.5 degrees Celsius pa po ang itinaas niya. So medyo bumalik siya sa halos pinaka-warning limit ng Paris Agreement. Just in case, pasok pa rin siya sa 1.5. So dapat ay mas bumaba yan. Hopefully po. Kasi nung summer, ang taas ng kanyang temperature 0.55. Ngayon, nasa 0.5 degrees Celsius. So, tumataas na naman siya. Sana ay hindi na iyan tumaas ng tuloy-tuloy po mga folks ha. Wala pa tayong latest pa sa NOAA or sa iba pang agencies ng Atlantic Weather Bureau. Wala pa tayong latest for September. Yung GMA pa lamang ang meron, ay 0.5 degrees Celsius. So, medyo tumataas ang kanyang temperatura. Bakit po? Well, again, yung ating Stellis trade wind kasi tumataas po yung temperatura. So, malamang yun na naging basehan, medyo tumataas yung temperatura, yung global temperature. So, dahil tumataas po, maging yung pinaka-Atlantic zone, medyo tumataas na rin yung pinaka-temperatura dyan. At kasabay ng tag-summer sa may bandang Southern Hemisphere, so, yung mas warmer air sa Southern Hemisphere medyo tumataas. So, medyo makukonsider natin na medyo normal pa na tumaas ito ng bahagya. Huwag lamang magtuloy-tuloy po yan pagpasok po yan ng October hanggang bago matapos ang taong 2025. Sana hindi siya tumaas-taas o lumagpas na naman sa nakaraang 2 taon. Sana mas bumababa pa rin yan para makikita na natin ang progress na bumababa po yung ating global temperature. Sana lamang. Yan lang po yung pinaka-explanation natin kung bakit maaring yung ating ENSO, bahagya kasing tumaas yung temperatura, kaya bahagya rin siguro tumaas yung ating global temperature, tumataas yung pinaka-temperatura natin sa karagatan. Malamang yan na rin ang isa sa mga factors. So hindi naman natin pwedeng i-blame sa ENSO, maaring dahil na rin sa medyo tumataas na naman ng konti yung ating emission. Yung lalo na yung mga fossil fuel na nasusunog, lumalawak, kumakalat na naman at malamang natutunaw na naman yung ating mga yelo sa North Pole at South Pole siguro ng bahagya. So sana ay kontrolin po ng ating gobyerno at iba't ibang bahagi ng bansa na masyadong magsunog ng fossil fuel dahil mukhang umiinit na naman yung ating mundo. Sana hindi na tuloy-tuloy tumaas mga folks.
Samantala sa ulat lindol, mukhang wala tayong masyadong malakas-lakas na pagyanig na detect na aking seismograph ngayon o seismometer sa Caloocan. Mukhang malinis ang ating seismograph plot. So hopefully tuloy-tuloy na yan. Huwag na sana magkaroon pa ng mga aftershocks dyan sa area ng Cebu at Davao Oriental. So ang huling malakas na pagyanig kasi kahapon na naitala natin, magnitude 5.5 po ito sa may bandang Manay na naman, Davao Oriental kahapon. At ngayong araw po ay so far ay may mga magnitude 4.0 ulit at mayroong mga magnitude 5 na naman na bagong pumapasok ayun sa may Manay na naman. Yan kaninang madaling araw may magnitude 5 pala na na-record. Pero mukhang palayo o masyadong malalim yung kanyang epicentral depth siguro kaya hindi na-detect ng aking seismometer. Pero kay PBOX 12 km po yung lalim. So hindi masyado naramdaman ng aking seismometer. Malamang, ibig sabihin siguro, masyadong mahina yung kanyang primary wave, yung travel, saglit lang, na-reduce agad. Kaya hindi masyado umabot dito sa Luzon. Meaning, medyo hindi ganon kalakasan yung naging pagyanig na ito kaninang madaling araw. Pero pasok siya sa magnitude 5. Yan. At maraming mga magnitude 4 na naman, yung mga aftershock sa bandang Davao Oriental. Sa Cebu, tingnan natin kung mayroong sa Bogo. Ay wala. Merong isa, magnitude 4.2 na may lalim na 15 km dyan sa may bandang Gimbal, Iloilo. Southeast ito ng Gimbal, Iloilo. Meron din silang naging pagyanig dyan. Naganap ito 6:48 AM. So mukhang lumayanig-yanig na rin sa may bandang bandang Panay Island. Then isa naman sa northeast ng Burgos, Surigao del Norte. So may mga paglilindol na rin dyan sa may bandang Surigao del Norte, sa may bandang upper ng Surigao region. So gumagalaw talaga yung ating Philippine plate. Yan. So yun lamang at marami na rin kaagad yung mga nadagdagan na tuloy-tuloy pa rin po aftershocks natin. Kung i-draw selection natin yung area na ito, 117 counts. So mukhang madami ang nadagdagan. Diretso agad tayo sa ating historical earthquake data. Kung nakakailang total earthquakes na tayo. Well, pinakamarami kasi sa may bandang Bogo, Cebu pa rin. So tingnan natin ngayong araw kung hahabol yung aftershocks nitong sa bandang Manay. Sa Davao Oriental. Yan. For the month of October. Yan. So mapapansin natin ang cluster ng lindol. I-zoom natin ng konti para ang makuha lamang paligid lang ng Bogo, Cebu. 1,425 po yung total earthquakes na ngayon sa paligid ng Bogo, Cebu. So ang dami pa rin nadadagdagan ng mga aftershocks so sa mga kababayan natin sa Cebu, ingat po lalo na sa mga taga Bogo. Sa may bandang Davao Oriental naman, ang cluster nito total of 609. 609 po yung cluster ng total earthquakes dyan sa paligid. Hindi pa kasama yung sa may bandang Bisliga at bandang Surigao del Sur o Surigao region. Dito lamang niya sa paligid po ng Manay, Davao Oriental. Nakatotal na po sila ng 609 na total earthquakes. So, between magnitude 2.0 pataas po yan Imagine, isama nyo pa dyan yung mga magnitude 1. So, ang dami. Siguro, lalo na dito, malamang nasa may 2,000 na yan. Kung isasama natin ang magnitude 1.0 sa may bandang Cebu. So, pinakamaraming laging pagyanig yan ngayong buwan. Sa total earthquakes natin ay nasa 2,376 na po ang total earthquakes natin. 2,265 na po sa magnitude 2.0 pataas. 97 sa magnitude 4. 11 sa magnitude 5. Pinakamarami na yan. 2 magnitude 6 at 1 magnitude 7.0. So tuloy-tuloy pa rin na nadadagdagan ng maraming mga aftershocks. Ibig sabihin lamang ay halos malagpasan na niya ang pinakamaraming lindol noong 2023. Lumalabas, magiging bagong candidate na natin ang taong 2025 sa ikalawa sa may pinakamaraming naitala ng paglindol sa loob ng 8 taon. Base sa huling annual earthquake frequency natin by magnitude, courtesy data ng PBOX yan. So, last 2023, ang total earthquakes niyan, 16,632. Ngayong taon, nasa total na tayo na 16,544. So, wala. Ibig sabihin,
consider na natin ang year 2025, ang pangalawa sa may pinakamaraming naitala na lindol ngayong taon na, which is naunahan dahil sa malakas na sunod-sunod na mga paglindol ngayong buwan ng October po. So nangunguna pa rin ang nakaraang taon, year 2024, sa may pinakamaraming total earthquakes ng taon. 18,149 po ang total earthquakes niyan. So titingnan natin kung mauunahan yan ngayong taon. Ibig sabihin lamang kapag oras na nalagpasan niya ang total earthquake last year, lalabas po ay unti-unting lumalala ang lumalabas na earthquake frequency natin ngayong taon. Kasi habang pumapalit ang taon, napapansin natin dumadami o mas dumadami ng dumadami po ang mga paglindol natin sa Pilipinas kumpara ng mga nagdaang taon po. Yan. Kasi napapansin natin ascending po o parami ng parami yung total earthquakes natin imbis na nababawasan. So hopefully magkaroon ng assessment si PBOX dahil napapansin natin yung ating annual earthquake frequency sa Pilipinas mukhang parami ng mas dumadami yung mga pagyayanig natin sa Pilipinas sa nitong susunod na mga taon. Lumalabas po dahil kung malalagpasan nito ang total earthquakes last year, lalabas po talaga mukhang mas lumalala po yung mga pagyayanig natin sa Pilipinas kumpara ng mga nagdaang taon. So at least meron tayong data o datos na mukhang lumalala po yung mga pagyayanig natin sa bansa, ha? Take note yan, mga folks. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa araw ng Miyerkules, October 15, 2025. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Miyerkules, October 15, 2025. Huwag mo kalimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa babang detalye na gusto nyo malaman na hindi natin isama ngayong magtatanghali na sa ating report. Asahan lang natin na medyo cold humid tayo at gloomy ang panahon sa Metro Manila. Expected ang mga ilang light rain showers to some moderate. At visit lamang sa ating website gusto malaman pa rin pinaka-dynamic elements mula sa ating data ng AccuWeather Station sa Caloocan at sa data feeds
mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.